So good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is September 2, 2025. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may 7-Eleven na bagong lipunan ng Krame. Dito yan sa may Bonus Cirano Avenue po yan. Dito lang po ano lang po tayo. Okay, bagong lipunan ng Krame. Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Starbucks Santo ng Town Plaza, Colonel Buni, Serrano Avenue, Little Baguio, San Juan po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Pupunta sa barangay health center, sa ating mga rural health center or municipal health centers or pinakamalapit na healthcare facility. Pero be sure na ang nagbibisita inyo ay trained at sanay na mag-check ng blood pressure. Kung family member lang ang nag-check, dapat talagang trained. Ano? Kasi minsan nakakalito yung pagdinig sa first loud sound pag tayo ay nakikinig ng ibo through the stethoscope, ay minsan nagkakamali tayo. Minsan kailangan ulit-ulitin para makuha talaga yung tunay na blood pressure. So medyo may challenge tayo dyan, ano? Kailangan kasi ang nag-BBB ay sanay, skill, ano, para makuha yung tunay na rating, accurate rating. Ayan, para po sa ating mga listeners ngayong gabi, huwag niyo pong antayin na kayo po ay may maramdaman, ano, na related po sa high blood pressure. Napaka-importante po na kayo po ay magpa-early screening, nabanggit po ni Doc Yen, na pwede po kayo magpunta sa pinakamalapit niyo po ng healthcare provider, kasama na po dyan ang ating mga barangay health center. Tayo na dapat mas maganda hindi tayo umiinom. At kung hindi naman tayo Adventist, I would advise na maganda rin po ang lifestyle na walang alcohol. Ano pa ba? For sleep, kailangan nakakatulog tayo ng sapat gabi-gabi. Ang advice ko ay 7 to 8 hours of quality sleep. No? Quality sleep, yung talagang hindi gising, tulog, or yung tinatawag na probinsya, sa probinsya na tulog manok. Kailangan mahimbing ang tulog, restful at 7 to 8 hours. No? Tapos, consumption of mga potassium-rich foods. No? Kasi sabi natin kanina, kapag mababa ang ating mga potassium containing foods na nakakain, ay pwedeng tumaas ang BP natin. So, ang example po nito sa mga prutas ay yung melon, yung pakwan, kiwi, what else, banana. Ito po yung mga matataas sa potassium. Dapat laging part po ng ating diet. Sa mga ano naman po, sa mga gulay, meron tayong mga tomatoes, spinach, what else, broccoli, sweet potatoes, etc. Talbos sa kumate, mataas din po sa potassium. This should be a part of our diet. Ano pa ba? I think yun ang mga basic na mga paraan upang maiwasan natin ang hypertension and its complications. At kung mataas ang ating mga lipids, like nakita natin ang ating mga cholesterol level, pag tayo nagpapa-blood chem, ang taas ng ating LDL, VLDL
dapat po ay ma-address ito at ma-normalize natin. Ayan, Doc. At kami po ay nakatanggap ng tanong sa aming numero po. Ito po ay galing kay Edwin ng San Pedro, Laguna. Ang tanong po niya, Doc Bien. Hello po, Doc. Pwede rin po ba makita ang hypertension sa pamamagitan ng mata? Or meaning po, sa mata pa lang pwede na makita na nag-hypertension na po? Hindi po reliable yun. Ano? Hindi po reliable na ophthalmoscopy ay magre-reveal ng hypertension. Ang pag-examine ng mata ay magre-reveal ng karaniwan na complicated hypertension, komplikasyon ng hypertension. Pag mayroon ng tinatawag na retinopathy, yan po ay nakikita sa pamamagitan ng mata. Pero yung mga beginning hypertension, nag-uumpisang hypertension, hindi natin makikita sa pamamagitan ng pag-examine ng mata. I think merong mga tinatawag na mga alternative or mga complementary practitioners na minsan or mga albularyo na sinasabi na titingnan lang ang mata ay makikita lang kung high blood o hindi. Hindi po totoo yun. Napakahirap i-determine kung isang pasyente ay high blood na o hindi sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mata. Much more so kung walang ginagamit na ophthalmoscope. Ayan. Salamat po, Brother Edwin, sa pagpapadala po ng inyong katanungan ngayong gabi. At sana po ay nasagot po ni Dr. Bien ng malinaw ang inyong pong katanungan. And Doc Bien, nabanggit niyo po na super important po talaga ng lifestyle modification para po maiwasan ang hypertension, lalo na po sa ating mga listeners at sa ating po mga viewers ngayong gabi. Napaka-importante po to have self-control and to have self-discipline and to modify our lifestyle. Kasi minsan po, tayo po mismo ang nagpo-cause na tayo po ay magkaroon ng hypertension at kaya ng lifestyle. And Doc Bien, paano po ba ginagamot ang hypertension? Ang hypertension ay isa sa pinakakaraniwang kaso namin sa primary care. Ang aming pasyente is every single day. Napakarami ng pasyente pumunta sa isang doktor dahil may hypertension. Ang paggamot ng hypertension initially ay through non-pharmacologic management. Walang gamot. Pero kung ang blood pressure level ay medyo mataas na at kulang ang non-pharmacologic aspect or lifestyle management, ay kasamahan natin ang pharmacologic management. Kung ang hypertension or blood pressure ay tinatawag na parang nag-uumpisa pa lang, at ang pasyente naman ay very willing na mag-exercise, mag-weight loss, at mag-modify ng kanyang diet, Siupaw. at magkaroon ng healthy lifestyle, it's okay na healthy lifestyle muna ang initial management natin. Pero karaniwan na maraming mga pasyente na very difficult to convince na mag-exercise, bago ng dieta nila, nahihirapan na makatulog, at ang stress ay ganun kataas, ang level ng stress sa kanilang trabaho. So most of the time ay isinasabay natin ang pharmacologic management. Maraming class founded ay kailangan mayroon talagang non-pharmacologic aspect. Kailangan ang isang healthcare provider, ang isang doktor ay skilled, skilled in terms of prescribing healthy lifestyle. So, siguro bago sa inyo yung healthy lifestyle prescription, hindi lang po kasi gamot ang piniprescribe. Piniprescribe din natin exercise, piniprescribe din natin ang diet or healthy diet, piniprescribe din natin ang sleeping hours. Ina-unprescribe natin ang mga unsaturated fats or mga pagkain na hindi dapat kainin. So, napaka-importante mo ang skill ng isang primary care provider or ng isang doktor in terms of hypertension management. And
Along with that, kailangan mahusay ang doktor na pumili ng akmang gamot para sa klase ng hypertension ng isang pasyente. Honor, meron po tayong listener na tumawag po sa atin po sa Adventist World Radio 89.1 FM para personal po kayong tanungin ngayong gabi. Naririnig po natin. Naririnig na po ba? Opo. Ayan, good evening po sa inyo. Pwede po ba kayo magpakilala? Ako po si Roger. Opo. Roger, tingin lang po. Roger de Guzman daw, no? Sir Roger, maraming salamat po sa pagtawag sa amin ngayong gabi. Ano po ba ang inyong katanungan kay Doc Yen? Hindi naman po kataas na ang blood pressure. Sir Roger, pwede po pakikinaan yung Naman po ako. Hayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng separate video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Hindi tayo nagtuloy, alam na natin ang kadahilan ng kumakas. Diba? Okay. Ay. Nagulang para alagaan ang kanyang sarili. Ang pamilya ay nagbibigay ng emosyonal, psikolohikal, ng moral at material na suporta sa mga miyembro. Kailangang tiyakin ng pamilya ang pagkakaloob ng pisikal na seguridad sa mga tungkulin ng pagkain, pananakit, tirahan at iba pang pangangailangan sa mga supling nito o iba pang umaasang individual na membro ng pamilya gaya ng lolo't lola. Gayunman, mahalaga ang pagtatalaga ng matiyak na tungkulin sa bawat membro ng pamilya. Ang mga halimbawa ng mga tungkulin at responsibilidad nito ay kinabibilangan ng ama, pagbibigay ng pagkain, tirahan at salapi para sa pamilya. Paggawa ng mahalagang desisyon, yun din ay katutusan. Sa ina, paghahanda ng pagkain at pagpapanatiling maayos ang bahay. Pag-aalaga at pagpapalaki sa mga bata. Pagtuturo sa mga bata ng moral at pagpapahalaga. Mahalagang tandaan na ang mga tungkuling nabanggit at ano mang iba pang tradisyonal na tungkuling itinalaga sa alinmang magulang ay maaaring gampanan ng sino man sa mga magulang. Sa katunayan, ang parehong mga magulang ay dapat tingin ang isa't isa sa pagganap ng lahat ng mga tungkol. Para sa mga anak, kanilang tungkulin ang pagsunod sa kanilang mga magulang. Pagtulong sa pagsasagawa ng mga gawaing bahay, partikular sa kusina, paglalaba, paglilinis at pagkain. Pagtupad sa mga inaasahan ng pamilya at pagkuha ng magagandang grade sa paaralan. Ang bawat isa sa mga tungkol ay binibigyan ng katayuan. Ang katayuan na itinalaga sa isang partikular na tungkulin sa loob ng pamilya ay sumasalamin sa mga halaga at paniniwala ng pamilya. Kung mas mataas ang katayuan itinalaga sa isang tungkulin, mas malaki ang pagkat, mga pribilegyo at gantimpalang ibinibigay sa tungkulin. Mga kaibigan, ang dapat sa pagpapay
kinakailangan para maganap ang layunin ng bawat pamilya na para sa ikaliligaya at ikabubuti ng lahat. Ang konsepto ng pagkakailanais na Diyos sa bawat pamilya ay itinatag bago pa ang pagtatatag ng mundo. Ito ay naroroon mismo sa kalikasan ng Diyos dahil siya mismo ay may magandang pagkakasundo ng tatlo sa isa. Siya'y halimbawa ng pagkakasundo. Kung paano ang liwanag na tinutukoy ng mga scientists na may tatlong primary rays of wavelength na natatangin at may magkakahiwalay na function. Ang ating isang Diyos ay nakahayag sa tatlong katatang persona ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ayon sa 1 Juan, Kapitulo 5, ang talata ay 17. Sa ibang mga kasulatan ay ganito ang sinasabi. Merong tatlo na nagpapatuloy sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay isa. Ang tema tungkol sa Trinity ay isa lamang sa mga paksang doktrinan na nagbuo ng madamdaming debate sa mga Kristiyano. Maraming iglesia ang nakating at maraming away ang naganap sa isyong ito na pumapalibot sa kaligtasan ng Diyos. Ang pagkarito sa kaligtasan ng Diyos ay hindi na bago. Mula pa noong paglikha magkaganang hinangan ng tao na maunawaan at ipaliwanag ang Diyos. Sa aklat ng Job, binigkas ni Sofar ang sigaw ng bawat puso ng tao nang Kuya, kanan po tayo niya. Pasok. Sa Job Kapitulo Ha? 11, ang talata ay 7 at Dito 11. na kanina. Matatagpuan mo Ay, ba dito na lang ang po, malalim kuya. sa bagay ng Diyos? Baba na lang kami. Matatagpuan mo ba ang hangganan ng makapangyarihan sa lahat? Ito ay Ayun. Okay mataas po. ay sa Ingat po. lahat. God bless po. Ingat po Ano kayo. Salamat yung po. magagawa? Malapit ka sa school. Ano yung malalaman? Ayon nga kay John Wesley, bring me a world that Ayun, so can na-drop na comprehend natin sila. So maraming salamat po. and then I will show you a man that can comprehend Sa pangalan mo po. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo gagawa na ng different video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Lapitan o pag-isipan ng